Ngayon ay nakikita po natin si Pi Network na nasa isang critical na yugto ng kanyang galaw sa market. Ang kanyang presyo ay nananatili po sa 0.34 or 0.35. Naglalaro po siya sa price range na yan. At yan na rin po ay nagsisilbing support level. At ito po ay patuloy na nagpapakita ng mga sinyalis ng accumulation. Ibig sabihin marami pong buyers ang dahang-dahang pumapasok at kumukuha ng position sa presyo na ito. Ang tanong ngayon ay posible bang magsimula ang isang bullish reversal? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba mahalaga ang 0.35 na support level? Ang 0.35 ay naging matibay na suporta para kay Pi dahil ilang beses nang nagtapos ang daily candles sa itaas ng presyong ito. Ang area po na ito ay tinuturing na value area low at dito po nagtatagpo ang point of control o ang presyong may pinakamalaking volume ng trading. Kapag marami pong buyers ang nananatili sa isang level tulad po nito, mas tumitibay po ang base yan or pundasyon para sa posibleng pag-akyat. Sa market impact, kung patuloy po na mapanatili ni Pi ang 0.35 na support, maaari pong makumbinsi ang mas maraming mga traders at investors na ito ang magandang entry point na posible pong magbigay ng lakas para sa pag-akyat. Ngayon ay ano po ang pumipigil sa pagtaas ni Pi ngayon? Kahit na matibay po ang suporta, may mga nakaharang na bearish trend line na humaharang po sa bawat pagsubok ni Pi na umakyat. Ang trend line na ito ay bumubuo ng isang apex zone kung saan patuloy po na pinipigilan ang price action at nagdudulot ng pattern ng lower highs at saka lower lows. Sa madaling salita, kahit sinusubukan po ng mga buyers na itulak pataas si Pi, pinipigilan pa rin siya ng bearish structure. Kaya sa market impact, habang hindi po nababasag ang bearish trend line, mananatiling mahina po ang momentum ni Pi. Posible pa rin itong magdulot ng matagal na sideways movement na maaari pong magpabagal sa interest ng mga traders. Ano naman po ang susunod na target kung sakaling mag-breakout si Pi? Kapag nabasag po ni Pi ang descending resistance na may kasamang malakas na volume, may posibilidad po na mabilis siyang umakyat papuntang 0.50 na resistance. Yan, yung descending resistance po natin dyan ay dito sa chart na ito ay yung kulay orange na pababang linya. Yan, meron siyang label na bearish resistance. Ang level na ito ay dati na pong naging harang sa mas mataas na time frame. Kaya malaking hamon ulit ito sa kanyang susunod na galaw. Kung makalagpas po siya rito, mas lalong lalaki po ang tsansa na makita natin ang mas mataas pang presyo tulad po ng $1 sa mas mahabang panahon. Sa market impact, ang pag-breakout po papuntang 0.50 ay maaring mag-trigger ng panic buying mula sa mga late na traders na matagal nang nag-aabang. Ito po ay posibleng magbigay ng short-term rally at dagdag na liquidity sa market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang volume sa susunod na galaw? Ang volume ang magsisilbing kumpirmasyon kung talagang may lakas ang breakout ni Pi. Kung tumaas ang presyo pero wala pong kasamang volume, malaki po ang tsansa na maging short-lived rally lamang ito. Ngunit kung sabay na tumaas po ang volume at presyo, ito po ang magiging malinaw na sinyales na tapos na ang accumulation at nagsimula na po ang expansion phase. Kaya sa market impact, kapag nakita po ng mga traders ang sabayang pag-akyat ng volume at presyo, mas marami ang papasok at maaari pong magdulot ng mabilis na pagtaas ng market cap ni Pi. Ano naman po ang maaring mangyari kung mabigo si Pi na magkaroon ng breakout? Yan, balikan po natin ang chart dito. Ayan, kung hindi po mabasag ang bearish resistance dito,
mananatiling nakaipit si Pi sa kanyang range at magpapatuloy ang accumulation phase. Ito ay magpapahaba sa panahon ng sideways movement at magdudulot po ng pagkaantala sa kanyang susunod na major move. Sa ganitong sitwasyon, maaari pong mawalan ng interest ang mga short-term traders, ngunit mananatiling matatag ang mga long-term holders na umaasa sa mas malaking reversal sa hinaharap. Kaya sa market impact, ang failure po na magkaroon ng breakout ay posible pong magdala ng short-term bearish sentiment at pag-pullback. Pero hindi po nito binubura ang posibilidad ng future rally basta't hindi po nababasag pababa ang 0.35 na support level. Yan bilang panghuli. Ang opinion ko po rito ay si Pi Network ay nasa isang napakahalagang yugto. Ang matibay po na 0.35 na support ay malinaw na pinoprotektahan ng mga buyers at ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang tsansa ng isang reversal. Ngunit dapat din nating tandaan na ang tunay na kumpirmasyon or confirmation ay darating lamang kapag nabasag na ang bearish trendline dito sa chart. At syempre dapat may kasamang malakas na volume. Kung mangyayari po yan, malaki ang posibilidad na makita po natin ang presyo ni Pi na umabot sa 0.50 at posibleng mas mataas pa. Kung hindi naman, mananatili muna siya sa consolidation at ipagpapatuloy ang kanyang tahimik na accumulation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.